PowerPoint. But, okay, sige. Siyempre, sa lahat na nandito sa 26,000, ang dami na natin sa link. So, nakaka-proud kasi, hello Sir Romeo from Malaysia. Nasa Malaysia nagtatrabaho si Sir. OFW din. So, ingat po tayo sa mga OFWs na nandito. And, basta, itodo natin at gawin natin ang business. Okay, wait lang. Mag-share screen ako kasi may na-ready akong shares. PowerPoint. Nandiyan na ba, Ma'am Jo? Yes, Okay. here. Yeah. Okay, pa-landscape na lang partner sa... So, syempre, mawawala ako saglit sa inyong harapan. So, ang topic ko today is every Friday. Ito yung very important na basic training. Yun nga masasabi natin basic lang ito na training. Pero, ang daming nagko-question, pabalik-balik man ang mga trainings. Partners, imagine, no nag-aral tayo hanggang college, ilang years ba tayo nag-aral? O, elementary pa lang, from nursery to grade 6. Plus, college. Naku, grabe. Ang haba ng mga years na inaral natin para maging empleyado pagdating ng panahon. So, eto naman is, sabihin man natin, pabalik-balik yung mga trainings natin, but applicable siya, hindi lang sa business, but in real life situation. Kasi, totoong naa-apply ang mga trainings natin sa online at saka sa offline, naa-apply natin hindi lang sa business kundi sa buhay natin sa labas kapag may mga na-encounter tayo. So, yung topic ko today is DOT. So, Dealers Optimization Training. So, eto po yung heart of the business. So, pa-take down notes, heart of the business. Katulad ng tao, kung walang puso yan, mamamatay yan. So, dito sa negosyo natin, kung wala ding puso, kung hindi natin pag-uusapan, yung dahilan kung bakit tayo nag-avail, yung dahilan kung bakit natin gagawin ang business, hindi rin natin alam kung ano, hindi rin mabubuhay ang business natin. So, syempre, next is, so, learn before you earn. Very important to kasi hindi lang tayo pumasok sa business for the sake na magbi-business lang tayo para kumita. So, kailangan din nating aralin muna ang business para kumita tayo. So, knowledge is your foundation to earn. Totoo yan. Kasi kapag wala tayong alam, pag hindi natin na-master yung business natin, kapag hindi natin inaral yung business natin, hindi natin alam paano patakbuhin ito. At hindi natin alam kung paano tayo kikita dito. Paano ba kumita si Ma'am Angie, yung Hall of Famer ng 20 million plus? Grabe. Yung si Ma'am Norhuda, usap sila Ma'am Chimi. Grabe. Paano ba sila kumita ng milyon-milyon? Paano nagkaroon ng mga dreams, car success, travel success, local international, house and lot success, yung mga investments nila, yung mga naipundar nila, paano sila nagkaroon. So, yan din yung question ko noon. Paano ba? So, first, kailangan aralin talaga ang business. So, basic training, 5 times each yung nakalagay dito, but hindi din magsi-stop yung earning natin. So, yan yung susi. Kailangan talagang aralin. Ito yung sinabi ko kanina, opportunity for new entrepreneur, technical web tool operation orientation. So, PDE or product demonstration, paano yung mga benefit ng mga products natin. Dito talaga libre yung mga trainings na basic trainings natin. And ito yung topic ko today, DOT, Dealers Optimization Training. So, next is USAP, Unified Skills Assessment Program. And syempre yung mga special trainings, ito yung mga special trainings, intensive trainings na may bayad ito, but nako, kulang pa yung perang pinambayad. Ang kapalit ay training na super grabe, basta. So, Unified Team Building, Body and Soul, President's Bootcamp, and Leaders Training. So, syempre, sa DOT natin or Dealership Optimization Training, bakit ma'am? Ano ba tong heart of the business? So, dito pag-uusapan natin yung why. Yung why.
Oh, napatanong din ba kayo, bakit? Bakit ko gagawin ang business? Bakit ko itotodo ang business? Ako mga mom and sir, mga partners, bakit ko gagawin ang business at bakit ko itotodo ang business? Para sa why ko. Kailangan laliman natin yung why. So, yung why kanino? Para kanino? Sa iyo lang ba? O sa mga mahal mo sa buhay? Sa mga anak? Or sa mga magulang? So, yan din yung dati, hindi ko talaga naiintindihan bakit ko gagawin nga ba ang business. Tapos ang mga training, balik-balik, baka nakaka-relate ka, tatawa-tawa ka dyan ngayon. Balik-balik mo na yung training. Pero iba't iba ang speakers. Tapos naitanong ko din sa sarili ko, bakit ko ba gagawin itong business? Kasi nakaka-survive naman kami, nakakakain kami ng 3 times a day ng husband ko sa trabaho niya. Dati, ang sahod niya, 295 pesos per day. Grabe, ang laki-laki. So, grabe ang budgeting niyan. Grabe ang budgeting. Okay na kami, araw-araw gulay. Di ba? Sabi pa nga nila, parang naging animals na. Animals, puro na lang gulay. So, talagang tiniis din yun. Parang naging sakto, okay lang. Mabuhay na kami, survival. Pero, nung nakita ko tong business, naungkat, o kumbaga, parang binulabog yung buhay ko na nung tinanong ako ng speaker, okay, ang present sa akin ng business is yung Iron Lady ng Team Synergy. Yung founder ng Team Synergy, 'di ba? Nakaka-proud yun. Yung siya pa yung nag-present sa akin ng business 2014, January 19. So, si Ma'am Norhuda Usop. Okay? And yung nag-guide sa akin, yung nag-mentor sa akin, kaya grabe ako ka-grateful. Grabe yung gratefulness ko habang buhay ko po talagang dadalhin yan. Kahit wala na ako sa mundo, sobrang nagpapasalamat ako. Palakpakan with all the heart dyan. Kay Upline Angeli Labuen Iscalikas, palakpakan po natin. Our grand mentor, our grand Upline Angie. Siya talaga yung nag-mentor sa akin, nag-guide, nagturo, lahat. Binihisan lahat na si Upline. So, nandun lang yung palaging yes Upline. So, syempre, hindi ko lang ito ginagawa ang business para sa sarili ko. Para din to sa mga mahal ko sa buhay. So, kahit hindi ko na kayo tanungin isa-isa, alam ko, deep inside, marami ang nandito na nag-avail sa business kasi may nakita sila. Pwede akong kumita dito as extra income, tama? Pwede na akong kumita dito ng milyon. Paano kaya yun? Yung ginawa nila Ma'am Angie, yung mga naging top earner. Okay? So, yan din yung mga question ko dati. And, nung nalaman ko, yung why ko, bakit ko gagawin ng business? Kasi, may mga pangarap pala ako. Nabuhay na kasi kami, nakontento kami, isang kahig isang tuka. Dati, yung nanay at saka tatay ko, gigisingin kami 2:00 ng umaga, magluluto kami ng sara-sara. Oh, type 5 sa nakarelate ng sara-sara. Ano yan, yung bigas na, na palay, tapos, ano siya, para siyang isangag na walang oil sa kawali, hanggang maging itim gagawin namin yung kape. So, lalagyan ng mainit na tubig para maging kape at saka brown sugar. Yan yung ginagawa namin kape noon. So, 2 a.m. gising na kami, ikta-iktarya yung mga palayan, maisan, yung hinaharbisan namin. Magkano lang yung pakyawan doon? Okay na kami makabili ng 5 kilo ng bigas. Lahat kami magtatrabaho talaga. Kahit bata pa lang ako, namulat na talaga ako sa hirap ng buhay. Kaya kung nakita nyo ako in person hanggang ngayon, parang medyo nag-light. Pero dati sobrang violet ako. Sobrang itim ko talaga, sobrang payat. At saka, yun yung panahon na talagang hindi ko pa alam na meron palang right opportunity na pwede pa pala kami yumaman. So, eto na yung business. Okay? Para ginagawa ko talaga tong business. Baka ngayon nagtatanong ka, para kanino ko ba gagawin ng business? So, baka ikaw ngayon okay ka na sa buhay. May pera ka naman, ipinanganak ka with golden spoon, di ba? Yun yung tawag nila sa mga mayayaman, ipinanganak na marangya na talaga yung family. So, kami naman, ginagawa ko tong business. Baka mamaya okay tayo. Pero hindi natin namamalayan, baka yung kapatid natin nangangailangan ng tulong. Kapatid, kamag-anak, pinsan,
O di naman kaya yung mga magulang natin, hindi sila okay. Kasi imagine, kahit nakatalikod man yung parents natin, lalong-lalo na sa mga katulad ko na nakaka-relate sa buhay ko, kahit nakatalikod yung mga magulang natin, hindi na talaga yan sila pabata. Patanda na talaga yung parents natin. Sila yung dahilan kung bakit ko ginagawa at tinutodo ang business. Sila yung inspirasyon ko. Inspirasyon kong mabigyan sila ng magandang buhay kasi hindi po nila kasalanan na ipinanganak kaming mahirap. Pero magiging kasalanan ko po kung mamamatay pa rin ako mahirap at ipapamana ko rin sa mga anak ko yung hirap na naranasan ko noon. Siyempre gagawin ko ang business para sa nanay at saka tatay ko na grabe, kapag pag-uusapan talaga yung why, yung magulang, naiyak talaga ako. Baka ikaw din dyan, nare-realize mo ngayon, naiisip mo ngayon, okay ako pero yung parents ko hindi. Gusto din sana nilang mag-enjoy pero hindi naman sila nagrereklamo. Nanak, pagod na kami, gikapoy na kayo mi. Gusto po doon na mo mag-enjoy pero dili na kaya, kay tiguang na, di ba? Hindi na kaya kasi matanda na. So, kung buhay pa yung parents natin, it's payback time. Kung bakit ko gagawin ang business. Kasi nandito pa sila, kasama ko pa sila. At habang malakas pa sila, ma-enjoy din nila yung buhay na pinangarap nila para sa amin. So, yan yung dahilan kung bakit ko gagawin ang business. Hindi lang din sa magulang, syempre pati sa mga anak ko na Doremi. Syempre ayoko rin maranasan ng mga anak ko dati, grabe. Puno ako ng polka dots. Puno ako ng peklat sa katawan, sa kakatrabaho sa bukid. Kaya ayoko rin maranasan ng mga anak ko yan. So, yan yung dahilan. Kung nakikita nyo sa picture, family talaga yung reason. So, laliman, okay? Deepest why. Laliman mo yung dahilan mo. Bakit mo gagawin? Dapat palalimin at paramihin mo ang why mo. Kasi kapag tayo mga mama and sir partners, kapag tayo naging successful, sampo sa family natin, pwede nating tulungan. Pwede nating tulungan kasi yan yung reality ng buhay. Paano tayo makakatulong sa family natin, sa kapatid natin, sa pinsan natin, sa kapamilya natin, kamag-anak natin, paano tayo makakatulong? Kung tayo din mismo, kailangan din natin ng tulong. Tama? So, hindi tayo makakatulong sa kapwa natin kung tayo mismo is kailangan din ng tulong. Hindi rin enough yung kinikita. So, kailangan tayo muna. Kailangan maging successful tayo para makatulong tayo sa family natin. So, when we forget, they are also growing old. So, baka minsan, napapaisip tayo din dyan. Ngayon, na-busy tayo sa trabaho, oras sa trabaho, sa pagnanegosyo, mga tradition. Busy lang pa pala tayo na matanda na. At gusto rin sana mag-enjoy. So, payback time kasi hindi natin sila makakasama forever. So, hindi rin kasi natin maibabalik yung oras, 'di ba? Hindi natin yung pera nakikita pa 'yan. Pwede natin 'yang kitain, pero yung oras hindi na natin kayang ibalik 'yan. Kaya hindi rin natin masasabing makakapag I love you, hindi na nila tayo maririnig kung wala na sila sa mundo. So, yan yung reality ng buhay. Kaya baka ikaw ngayon na nakikinig, hindi pa klaro sa'yo yung why mo. Baka magmuni-muni ka kasi baka okay ka, pero yung family mo pala, kapatid mo, magulang mo, sino sa family mo ang gusto mong tulungan, mas gawin natin ng business. Okay? So, next is, eto yon yung susi. Eto yung mga susi para maging successful at makuha natin yung pangarap natin para sa deepest wise natin. So, first is attitude. Kahit i-compute nyo yan dyan, mga ma'am and sir. Yung A is 1, di ba? Yung T, so i-compute nyo yan, 100% talaga yan. Kasi naniniwala ako sa kasabihan. Kasi ito, narinig ko talaga ito kay Press. Sabi niya, kahit gaano ka pa ka-talented, kahit gaano ka pa anong tawag doon, ang dami-dami mong talents, kung hindi naman akma yung attitude mo, hindi ka pa rin magiging successful.
So very important sa lahat-lahat ng bagay, in real life situation, in business, or kahit saan, even sa pagtatrabaho, sa pagiging employed, very important ang attitude. So attitude matters talaga yan. So next is, okay, so ayan na, A is 1, T is 20, so i-compute niyo dyan partners, 100 talaga yan, 100%. So anong attitude ang dapat ba meron tayo? So first na attitude na dapat meron tayo is GLLA, or Great Learning and Listening Attitude. So, ano ba yun yung Great Learning and Listening Attitude, Ma'am Glycel? Ito yung iba ang naririnig mo sa nakikinig ka talaga. Nagets, mga ma'am and sir? Type 0 sa nakagets. Iba ang naririnig sa nakikinig. Okay. So, master the basic training. Aralin talaga yung ONE, TWO, yung PDA or product demonstration, and DOT and USAP. So, yung mga basic. Anong attitude ang meron dapat tayo? First is kailangan may yes upline attitude. First attitude na dapat meron tayo, yes upline. So, baka ikaw ngayon, kaka-franchise mo pa lang, nagtataka ka, ayoko mag-network. Baka ngayon nag-iisip ka, ayoko mag-network. Ayoko ng networking. Pero mga mom and sir, isip-isip din pag mag-time, pag-isip-isip pag may time, di ba? Kahit ayaw natin ng networking, marami pa rin ang gustong magkaroon ng e-services, talent tours, ticketing business. Kahit ayaw natin mag-network, meron at meron talagang magtatanong, paano ba yung business mo? Madi, day, madam, paano ba yung business mo? Meron at meron talagang magtatanong. So, ang question doon, isi-share ba yung business or isi-share? Siyempre, isi-share natin talaga yan. So, kahit ayaw natin mag-network, gawin natin ito kasi eto na talaga yung, ang tawag doon, kultura dito sa Team Synergy natin, yung sinusundan talaga natin. Even sa pag-network, very important ito, ang yes upline attitude. Ano yung yes upline attitude? Submit yourself to your upline. So, dapat isubmit natin yung sarili natin kay upline. So, kailangan sa mga bago, sa mga nag-franchise, baka mamaya, nag-iisip ka, tagal-tagal ko namang kumita, kailangan ko pang aralin. So, very important na maging equip muna tayo kasi kapag anytime may magtanong sa atin paano ang business, mayroon tayong alam at may maisasagot tayo sa mga magtatanong. So, learn the business fast to earn fast. And kailangan, yes, upline. Kailangan GLLA, Great Learning and Listening Attitude. Dapat meron kang tinatawag na maging empty cup ka lang palagi. Ano yung empty cup? Katulad sa house rules ni Ma'am Josephine kanina, dapat maging empty cup lang tayo. Katulad ng baso, kapag punong-puno tayo, kapag ang baso punong-puno yan, bubuhusan mo pa ng tubig, aapaw talaga yan. Ibubuhos mo muna, itapon mo muna yung laman ng baso, maging empty cup ka muna. I-absorb mo muna yung mga trainings na tinuturo. Okay? So, maging empty cup lang. Copy-paste business. Ito na yung business na hindi ka na talaga mahihirapan. Kasi kung ano man yung pinopost ng direct sponsors mo, i-copy at saka i-paste mo lang yan. Tuloy-tuloy na. So, attitude of gratitude, ito yung attitude na hindi talaga mawawala sa akin. And I hope mga mom and sir partners, makuha nyo rin itong attitude na ito. Dapat attitude of gratitude, dapat meron talaga tayo niyan. Kasi yung business natin, business of legacy. Ito yung business na talagang habang buhay. Yung pera, makikita yan. Pero yung pasasalamat ng tao habang buhay na pong dadalhin natin yan. So, yung legacy na yan, yung pasasalamat ng tao na naging part tayo ng success nila. So, syempre, kailangan may yes upline attitude. So, sa pag-yes upline, meron tayong dalawang rule. First rule, your upline is always correct. Okay? I-take down notes talaga yan. First rule, your upline is always correct.
And rule number 2, if you think your upline is wrong, go back to rule number 1. Yes, upline pa rin. Siyempre, kasi ang mga uplines, wala pong ituturong mali yan. Kasi kung may ituturong mali man ng upline, masisira ang business ni upline. Hindi po mga animals ang business ni upline. Hindi po mga gamit ang business ni upline, kundi tao-tao. So, ang business ni upline is her down the line. Lahat ng down the line ni upline, business po yan ng mga direct sponsors. Para mas maintindihan, lahat under sa organization ko ay business ko. Kaya iniingatan ko, minamahal ko ng buong puso at gusto ko rin talagang tulungan ang mga taong nasa under sa organization ko. So, syempre, para makuha yung success, bawal po ang acne. Ano po ba yung acne? Alam ko na yan. Kasi pabalik-balik na sa training, marami talagang ganyan. So, bawal po ang acne. And, syempre, partners, bawal din po ang mainipin. Bawal po sa business natin ang mainipin. Huwag po tayong mainip kasi right time will come para sa atin. Wala pong magic sa mundo. Kahit saan po tayo pumunta, wala pong magic sa mundo. So, hindi po pwede na gusto natin ng success, isang kitik lang, kinaumagahan, yayaman agad. Kailangan po muna nating paghirapan. Katulad ng pagtatanim ng mangga, hindi po munggo. Yung munggo, pag ibabad mo yan sa tubig, kinaumagahan, ilang oras lang, mag-sprout na yan, pwede nang itanim. Madali lang bumunga, pero madali ring mamatay. Yung mangga naman, pag itinanim yan, it takes years. 3 to 5 years, 2 to 3 years. Pero pag namunga yan, tuloy-tuloy talaga yan. So, gets partners? Siyempre sa attitude, kailangan maging humble. Okay? Kung nasa taas ka ng karir mo, baba ka uli para makaakyat ka. Kasi iba ang MLM, makinig lang sa may resulta. Kahit bata siya sa'yo, kahit ako nga talaga partner, super proud and credit ko lahat-lahat kung anong success ko under sa organization ko, under sa grupo ni Ma'am Jaisa and Sir Bonnie. Super thankful ako. Hindi ko ma-mention isa-isa, but sa lahat-lahat ng under sa organization ko, I love you and thank you so much. Kasi wala din akong result na meron ako ngayon kung hindi din dahil sa inyo. So, and syempre, sa lahat ng under sa organization ko, ako din yung pinakabata, but nandun pa rin yung respect at saka love ng mga downline sa akin. Kaya sobrang grateful ako. Katulad nila Ma'am Josephine, Sir Julio, couple. Pero talagang grabe, sobrang grateful ako. Hindi lang sila, pati yung mga uplines nila. Kaya thank you so much. Even yung mga downlines ko na mga professionals na sila, pero grabe yung respect at saka grabe din yung love. Siyempre, kahit may result din ako, gusto ko rin mag-set as example na hindi porket naging top earner, hindi rin porket na tumaas na rin yung tingin ng mga downlines ko, hindi din po pwede na alsahin ko yung sarili kong bangko, ano tawag doon. So, hindi din po pwede na ganun. Kaya, laging tinuturo sa atin ni Upline Angie na maging humble lang talaga. Maging humble, bawal maging hambog. Minsan kasi, ang iba, kapag mayroon, wala naman akong pinapatamaan. Pero in general, meron talagang iba na kapag nagka-resulta na, di ba kahit nagka-result na, ngayon lang din nagka-resulta, pero grabe yung yung taas ng tingin sa sarili. So ako, aminado ako, naging luli ako noon, kaya wag na wag niyong tutularan. Wag na wag niyong tutularan yun. Yung luli, lulubog lilitaw. Kasi, darating yung time, talagang grabe yung realization ko sa sarili ko na hindi pwedeng mawala ako. Hindi rin ako pwedeng, wala akong karapatan mamahinga, mag-relax kahit kumikita ako. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa mga downlines under sa organization ko na grabe din yung struggles nila, grabe din yung challenges sa buhay nila. Pero tumutuloy, humahakbang, lumalaban sa buhay. Talagang
Grabe yung ano, yung consistency, grabe yung commitment. Drop everything, patay kung patay talaga. So, hindi yan literal na patay kung patay, ah. Yung patay kung patay, ibig kong sabihin, pag sinabi ni upline, training talaga yan. Pag sinabi ni upline, ganitong gawin natin, magbabanding tayo, magpa-planning tayo, mag-goal setting tayo, talagang gagawin talaga yan. So, kahit mas professional ka, may sistema at kultura ang MLM or network marketing. So, may sistema at saka kultura talaga tayong sinusundan. Kaya ako talaga mga mamen, sir, always be humble, maging approachable sa lahat ng mga dealers, cross-line man yan, or down the line, or mga uplines, maging approachable lang tayo. Hindi po pwedeng lumaki yung ulo natin. Bawal din dito. Never din tinuro niya upline sa atin, mangkutsa, 'di ba? Yung manginsulto, kapag tayo nagka-resulta na, kahit anong result ang meron tayo, kapag nakita yan na nasa itaas na hindi natin deserve kasi lumaking ulo nito, anytime pwedeng kunin, bawiin sa atin yan. Kaya always remember, always be humble. Kailangan talagang ano lang, keep your feet on the ground. Yan yung palaging sinasabi sa akin ni upline. So, always be positive mindset. Okay? Positive mental attitude. Always think positive. Erase negative. Pag ikaw mag-isa, o kasama mo ang grupo, kasama ang mga uplines, power na power ka, grabe ka ka-energy, power, grabe, basta. Pero nung ikaw na lang mag-isa, nako, ang dami nang pumapasok na, parang papasok na yung negative sa utak. Oh, erase, hindi pwede. Mag-always think positive. Kasi, eto, kahit hindi ko na to i-mention, alam ko, sa lahat na nakikinig ngayon sa training na to, sa totoong buhay, hindi tayo bibigyan ng problema ng nasa itaas kung hindi natin kaya. Always think positive. Kasi in every problem, there's always a solution. Minsan, iniisip natin, sobrang ako na yung pinakakawawa sa mundo. Ang dami-dami kong problema. Tambak ako ng problema. Utang dito, utang doon. Ang dami ko nang iniisip. Ang dami kong isipin. Ang dami kong bayarin. Kung iniisip mo, ikaw na yung may pinaka-worst na pinagdadaanan sa mundo. Always remember. Hindi ikaw yung may pinaka-worst na pinagdadaanan sa mundo. Kasi, mas blessed pa rin tayo. Maraming homeless na mga bata, maraming hindi nakakakain ng 3 times a day, maraming naging baliw na hindi nakakain ng 2 or 3 araw, marami din dito, marami din sa kalye, yung walang matulugan, walang shelter, maswerte pa rin tayo. Kaya always be thankful, always be grateful sa kung anong buhay ang binigay sa atin. Kaya, kailangan nating itodo para mas marami pa tayong matulungan. Okay? So, turn negative into positive. Dumaan din ako sa point sa buhay ko na ang dami ko rin, syempre, tao lang din kami. Kahit, nako, even sa mga Hall of Famers natin, kahit hindi na yun sila magkwento, kahit ako, mga top earners, marami ding mga problema. Ang problema, hindi talaga yan nawawala. Kasi kung hindi ka matatawag na tao kung wala ka talagang problema. Grabe naman, anong tawag sa'yo kung wala ka talagang problema, robot. So, normal talaga ang problema sa buhay. Pero always turn the negative into positive. Kasi kung ngayon bumabagyo, sisikat din yung araw. Sisikat din yung araw at magiging maganda din yung panahon. So always remember, after the storm, after the mga sakuna, there's always a sunshine. So always be positive. Pag may nangyaring di maganda, okay, normal yan, normal talaga yan. Pag may nangyaring di maganda, okay lang yan. Sa susunod, syempre, alam na natin kung ano ang gagawin at alam na natin kung ano yung magiging solusyon. Kaya always think positive, always be positive mindset. Kung yung naka-attend ka sa FTS, kahit hindi lang sa FTS, kahit sa anong training, kapag ikaw ay palaging positive, di ba? Kung ano yung, what your mind conceive, your body will achieve. Kung iniisip mo positive, palagi kang nakangiti at maraming blessings ang darating para sa'yo.
Pero kung ikaw, palaging negative ang iniisip natin at lagi ka rin siyempre kung ano yung iniisip natin nagre-reflect sa itsura natin, kapag nakasimangot tayo siyempre mababounce back talaga yung mga blessings. Tatalon yan sa katabi mo kung naka-smile yan. So siyempre ganun talaga, always be positive para ma-attract natin yung mga blessings. Next is attitude. Success starts with a burning desire inside of yourself and determination to never quit. So, eto yung burning desire. Ano ba yung burning desire? Gigil na makuha ang pangarap. Nanggigigil ka ba ngayon? Ngayon lang ba? So, yung panggigigil na yan, yung burning desire na yan, para makuha yung mga pangarap natin, isa po yan sa mga susi para maging successful. Dapat always ka lang manggigil. Ang gagigil talaga. Naku! Meron na namang productive group na naman sila, Sir Pony. Kumikita sila ng 6 digit every month. Ako gusto ko rin yan. Nakakagigil talaga. Yung panggigigil is positive. Okay? Huwag pumayag na sila lang yung magka-resulta. Always remember, yung success para sa lahat. Pero, para yan sa mga taong determinado. Determinado na makuha ang success. Gaano ka ba ka-determinado? Gigil na gigil ka ba na wala ka ng uurungan? Ganyan ba yung commitment mo? Ganyan ba yung panggigigil mo, yung burning desire mo? Kung ganyan ang panggigigil mo para makuha yung pangarap na yan, congratulations. Okay? So next is hardworking. Hardworking. Tayong mga Pinoy, aminado naman tayo. Okay? Lalong-lalo na sa mga OFW, kaway-kaway. Type 2 sa mga OFW na very hardworking. Yung pagdating dito sa Pilipinas, pwede pa naman tayo makapag-relax, may break time pa, pero pagdating sa abroad, kayod kalabaw talaga. Meron akong na-met, isa sa nag-franchise under sa organization namin sa Tacorong yon. Nung pag-shakes hand ko sa kanya, OFW yun siya sa Malaysia, babae. Pag-shakes hand ko sa kanya, nakita ko yung, ano niya, yung kamay niya, parang nalanta ba? Sabi ko, ma'am, ano nangyari sa kamay mo? Sabi niya, alam mo ba ma'am, yung detergent na ginagamit ng amo ko, sobrang ano daw, tapang. Kaya hindi kinaya ng balat niya, parang nalalanta. So, grabe. Kayod kalabaw talaga sa ibang bansa. Kaya ako never pa ako naging OFW, pero ramdam ko yung feeling na maliban sa malayo ka na sa family mo, pag nagkasakit ka, wala ka malapitan, through video call, wala man lang hihimas or maghihilot sa likod mo, or magpapainom or magpapakain sa'yo, mag-aalaga sa'yo. Yung hindi pa ako nag-OFW pero nalulungkot ako. Isa sa mga OFW na nakauwi. Ma'am Nerissa, hello. Siyempre, talagang hindi ko na iniisip na ibang tao yung mga ka-business partners, but ito yung na-met ko si Ma'am Nerissa for 36 years ba yun, OFW sa Hong Kong. Grabe yung sakripisyo. Tapos, uwi ng Pilipinas. Imagine partners, tumanda na sa ibang bansa. Grabe talaga. Kaya saludo ako sa mga OFW kasi hindi talaga hindi simple yung pagiging OFW na magtatrabaho sa ibang bansa tapos resibo ang matitira. Tapos sasabihan ka pa, baka mayroong iba, sasabihan pa kulang pa nga yung pinadala mo ganito, ganyan. Pero dati nababudget naman yung tag 300 per day. Nababudget naman paanong kukulangin yung pinapadala na 20,000, 30,000 in a month, 'di ba? So, kailangan lang talaga partners, mas itodo natin ang business, lalo na sa mga OFW, habang nasa ibang bansa pa tayo. Para pag-uwi natin ng Pilipinas, equip na tayo at anytime, eto na yung business ang sasalo sa atin. Eto na yung business ang magbibigay ng mga pangarap natin. Kung hindi man natin nakuha as OFW yon, yung bahay lupa at sasakyan at makapag-travel, naku, time goes by without saying goodbye. I-enjoy natin yung buhay natin habang nandito pa tayo sa mundo. So, ang hirap maging OFW. Marami akong nakita. Hindi pa ako nag-OFW, marami akong nakita ng mga OFWs na yung nagpakamatay si Bumbansa. Diyos ko, grabe. 'Di ba yung pag-alis, grabe pa, buhay pa, mainit pa, pag-uwi, malamig na, bangkay na.
So, yun yung pinakamahirap. Yung iba na dumadaan sa depression, walang nakakausap. May nakakausap lang kapag every time na monitor na yung sahod, di ba tatawagan, kakamustahin kapag may sahod na. Pero kapag wala naman, walang kailangan, syempre hindi nakatatawagan. Reality ba yun? Reality ba yun? Okay, mag-type 1 nga mga OFW, yung nakaka-relate sa ganun. Ako hindi pa ako nag-OFW, pero ang dami ko na naririnig. Talagang, naku, grabe. Kaya sa mga OFW, saludo ako sa inyo, mga buhay na bayan. So, work smart. Aralin ang negosyo para may direksyon agad. Kailangan mabilis tayong matuto. Pero maraming nagsasabi dito na nandito ngayon na, naku ma'am, ako slow learner ako. Ako din, maging aminado ako sa sarili ko, sa lahat na nandito ngayon, slow learner din ako. Hindi ako mabilis matuto. Wala akong cellphone nung nag-start ako, hindi ko alam kung paano. Ako yung taong kakapa nung nagsimula ako kasi lumaki ako na okay na kami sa harvest dito, harvest doon, trabahong bukid. Pero nung nandito na sa business, ang dami kong na-realize. May potential pala ako. May potential ang bawat isa sa atin. Kailangan lang natin ilabas yung potential na yan. So, syempre, work smart. Kasi, kung sa abroad man tayo or empleyado man tayo, grabe na yung trabaho. 8 hours per day. Pero, wala naman. Kulang pa. Sabi nga nila, Coke, sakto, minsan, pero kulang talaga kadalasan. So, work smart, aralin, and kailangan talaga i-adapt natin kung ano yung sinabi ni Upline, kung gaano tayo kasipag sa ano natin, sa linya natin, sa pagtatrabaho natin ngayon, sipagan din natin ng business. Kasi sa totoo lang, kami ipinanganak kaming offline. Lumalabas talaga kami, nagfa-flyering kami, susugod bahay kami, lahat. Pero nung sinabi ni Upline Angie, i-adapt nyo na ang online. Kaway-kaway sa mga nag-o-online na dito. At type 3 sa mga nagaran ng ads ngayon. At may mga pay-in na sa ads. Kailangan lang talaga nating i-apply yung mga tinuro ni Upline. Kasi sa totoo lang, ako yung palaging katabi ni Upline Angie. Kung naka-attend kayo sa training ni Ma'am Jean Iradiel, 'di ba? Sabi nga ni Ma'am Jean, ibinibigay na sa atin lahat ng uplines. Pinaghirapan talaga ni upline 'yon. Nagbabayad siya para aralin paano mag-run ng ads, paano gawin to, paano ang landing page, paano ang sales page, lahat. Yung chatbot, lahat inaral po yan ni Upline. Umabot kami ng alas 2, alas 3 ng umaga. Grabe si Upline. Pero Hall of Famer na yan ha. Kumikita ng 6 digit every month. Pero talagang never stop learning the business. Inaaral niya paano tayo matutulungan. So tayo na lang talaga ang kulang. Sa nag-type 3, hindi ko man ma-view. So, sa nag-type 3, sa nag-run ng ads, kung ikaw ngayon nagra-run na ng ads, at kung may grupo ka na nagra-run kayo ng ads, kung ngayon wala pa talagang pay-in, wala pa talagang nag-franchise, kailangan ang susi dyan, consistency. So, consistent ka palagi dapat. Ano mo yan, ituloy-tuloy mo yan. Kasi, syempre, katulad niya ng mangingisda, kung hindi ka consistent sa pangbibingwit mo, wala ka talagang mabingwit na isda. Kailangan talaga consistent lang. So, hardworking talaga dapat. So, loyal. Huwag masilaw sa offer ng iba. Marami dito, marami ba na nandito? Kailangan maging loyal tayo sa company natin. Pare-parehas lang yan. Sa first MLM, dapat magka-resulta ka. Iwasan ng palipat-lipat kung UPS, or Unified, or Wealthy, or Entrephub ka, or kung ano man ang ina-fail mo ngayon, kung 5-in-1 ka, or payment center ka, tapusin mo ang laban. Kasi sa totoo lang, maraming naglilipa ng mga MLM company. Ngayon, sila, product base. Meron ding, grabe ang lupit, ginagaya din yung company natin, pero hindi talaga nila makuha lahat. Hindi nila magaya lahat. So, kailangan maging loyal lang tayo. Maging loyal sa company. So, ako talaga may loyalty card talaga ako sa company natin. Even sa mga uplines, may loyalty card ako. So, hindi ako masisilaw sa iba. Kasi syempre, number 1, talagang kumita na talaga ako and tested and proven, nakapagpundar na rin dahil sa business.
So, hindi na talaga ako masisilaw sa iba. And, syempre, lahat-lahat ng MLM company, pare-pareho lang talaga yan. Pero kung ito yung first MLM company na pinasukan mo, itodo mo na. Kasi, kung sasabihin mo, ay doon ako sa kabila kasi product-based sila. Naku, dito sa atin, saan ka ba hahanap ng business? May services na, may products pa, plus may MLM pa. So, di ba, grabe? Dito na binigay na sa atin lahat. Tayo na lang talaga. Tayo na lang. Malilito ka lang. Saan ba ako dito? Saan ba ako dito? Ano kung ba? Pwede dito. Gusto ko talaga. Sa totoo lang, to be honest, sa lahat na nandito. Baka ikaw naka-encounter ka na sa mga nagsiservices. Grabe, sobrang sakit talaga ng ulo ko sa services. Okay, so mga nagsiservices, nako, konti lang talaga yung income sa services. Dito naman sa MLM natin, talagang totoo yung 6 digit. Na-try ko din kumita ng 198,000 in a month, 'di ba? Full-time housewife, walang ginagawa sa bahay lang, nagbabantay ng mga bata. Katulad ngayon, nagbabantay ako ng mga bata, nasa kabilang kwarto lang sila, naka-silent mode, 'di ba? Parang cellphone na, naku, wag kang mag-ingay diyan, mamaya lalabas ka dito sa bahay. So, mga mom and sir partners, kailangan talaga gawin natin ang 80%. Hindi nyo mai-experience ang sinasabi ko na hindi ko pa naubos withdrawin yung 57,000 sa isang araw, may pumasok na naman na 48,000. Hindi nyo yan mai-experience yung 6 digit in a month kung hindi nyo magagawa ang 80%. Plus, ang bonus doon, ang bonus doon, may tao ka pang matutulungan na pwedeng magbago din yung buhay nila. So, yan yung talagang nakita ko na grabe ang business na to. Ito yung business. Kasi kung ano yung ginawa na tulong ni Upline Angie sa akin, gusto ko ring makatulong sa mga tao under sa organization ko. Kaya sa lahat ng mga nagpapahandle, nagko-commit, na grabe yung commitment sa uplines, congratulations kasi kailangan may yes upline attitude lang talaga. Okay, GLLA lang talaga. And kung gaano ka kasipag, nako, itodo mo na din gawin ng business. Work hard, dream big. So sabi ni upline nga, wag kang mangarap ng wag mangarap ng maliit lang. Lakihan ko. So syempre ang pangarap, yung mga dreams natin, libre yan. Lakihan mo na. Kasi what your mind conceive, your body will achieve. At naniniwala ako sa power of declaration. Kapag dineclare mo na magiging successful ka, kung ano yung lumalabas sa bunganga natin, nagkakatotoo yan. Kaya kung palagi mong linyahan, naku, wala akong pera. Naku, pag palagi mo yung sinasabi na wala kang pera, wala talaga yan. Pwede mong gawing linyahan, short ako ngayon. Na short lang yung budget ko. Okay? So, pwede mo yung gawing linyahan, short yung budget ko. Bawal magsabi na wala akong pera kasi wala ka talagang pera niyan. Okay? Success starts with burning desire inside of yourself. Kailangan nagsisimula talaga sa sarili natin. Hindi kay upline, hindi kay downline, hindi rin kay crossline, at lalong-lalo na hindi sa kapitbahay, kundi sa sarili natin. Yourself, mismo sa atin. Siyempre, sa attitude, kailangan be patient. Kailangan may patience na tinatawag. Kasi even sa Bible, nandyan yan. Patience is a virtue because you will lead people. Ito yung sinasabi ng mga uplines. Iba't ibang klase ng ugali ng tao ang ma-encounter natin. Merong mabait, merong suplada, merong masunurin, merong reklamador. Kung baka na-experience mo na yan, merong downline na irritable, merong downline na nang backfight, merong downline na, ang dami, basta marami tayong ma-encounter, kaya normal lang yan. Kailangan habaan yung pasensya, dapat mahaba yung lubid ng iyong pasensya. So, patience is not the ability to wait, but how you act while you're waiting. So, paano ka paano mo, ang tawag doon, hindi ka magre-react kasi negative yung reaction. Dapat, kung paano mo siya ang tawag doon, nandito na sa dulo ng dila ko. Hindi ka magre-react, but you will respond. Paano ka mag-respond?
Kasi ang respond in a positive way. Kapag magre-react ka, negative talaga yan. So, dapat, paano tayo mag-respond, lalong-lalo na sa mga downlines natin na katulad niyan, paano natin makukuha. Siyempre, building, very important yung building relationship. Kasi may mga reasons kung bakit yung iba irritable sila, kung bakit yung iba maiksi lang yung pasensya, or yung iba. Kasi ang iba, marami talaga yung mga problema. Tapos gusto lang nila may kausap. Minsan, nakikita yan nila sa atin. So, dapat set by example din bilang upline. So, the power of consistency. Very important talaga yan. Consistency. Dapat, ang susi dito, kailangan consistent lang. Ano yung consistent? Tuloy-tuloy. Pero dapat nga araw-araw. Oh, baka na yung burning desire mo ngayon lang yan. Hindi pwede. Baka yung hard work mo ngayon lang yan. Hindi rin pwede. So, dapat consistent. Yung patience mo dapat consistent. Dapat tuloy-tuloy. Dapat araw-araw. Hanggang sa makuha yung tamang timpla, makuha yung kailangan talaga araw-araw consistent para makuha natin yung success. So, kung hindi consistent na gagawin, syempre, never expect yung success na mabilisan. Babagal yung success sa atin. Kung nahihirapan ka, gawin mo ng 21 days ng tuloy-tuloy. Magiging habit mo na. Hindi na siya magiging mahirap. Okay, naniniwala kayo dyan? Kapag ang isang bagay, pag inaraw-araw mo, pag consistent araw-araw mong ginagawa, at palagi mo talaga siyang ginagawa, hindi lang 21 days, kahit in a month, kapag nakasanayan mo na yan, madali lang yan. Kahit nakapikit ka na, nagagawa mo na siya. Kasi, nagiging habit mo na. So, kailangan consistent na gawin natin ang business. Next is, so, second, sa susi, para makuha yung pangarap natin, is yung belief. So, belief system, kailangan 100%. So, belief system, believe in the company. Siyempre, believe in Press Money. So, kailangan believe 100% kay Press Money kasi siya talaga yung may-ari, president and CEO ng ating company. Second, believe sa product natin. Anong product natin? Yung e-cash. Gamitin mo system mo pag may maintenance, wait ka lang. Jack, pagbalik niya, mas maganda. Siyempre, maliban dyan, may tangible products. Kailangan din natin gamitin, used to know how effective. So, syempre, kailangan din natin gamitin para alam natin kung gaano ka-effective. Mahirap naman, eto katulad yan, tangible products. Yung mga products natin, mahirap naman magbenta ng L-glutathione kung hindi effective, di ba? At kung hindi natin na-try. Baka mamaya may nagtanong, effective ba yung glutathione mo? Oo, effective yan. Bakit hindi ka pumuti, Day? Oo, di ba? Questionin pa ako, maitim na nga ako, tapos ibenta ko yung glutathione. Hindi ako talaga puputi kasi ako, yung Black American. So, joke lang. So, kailangan gamitin nyo. First is our eCash account, your main product natin. Gamitin natin. Baka ngayon marami dito gumagamit pa rin ng GCash kahit may eCash na. Kailangan tangkilikin ang sariling atin. So, syempre, sa tangible products, ako partners, gamit na gamit yung eCash ko sa paglo-load sa lahat-lahat ng services. So, sa tangible products naman, talagang gamit ko na yung, marami nagtatanong, blooming ka, Day, ano yung ginagamit? As in, Kojic lang talagang gamit ko sa mukha ko. Kojic na lang talaga yung ginagamit ko. Noong dati, kinukumbine ko pa, tinutunan ko yung Kojic soap at saka glutathione soap. Pero ngayon, Kojic na lang talagang ginagamit ko. And syempre, maliban dyan, gumagamit yung mga anak ko, gumagamit kami ng absorbency, vitamin C. Talagang effective talaga siya, lalong-lalo na yung parang feeling ng anak mo, magkakalagnat siya, mainit daw, tapos pinapainom ko talaga ng absorbency. So, effective kasi kahit yung tea tree na sabon, yung mga, pag may mga sensitive yung mga anak nyo, kasi sa akin sensitive yung mga anak ko, yung tea tree na sabon, gamit na gamit yan. Lalo-lalo na pag matutubuan sila na matagtiki ba? Ano ba yun yung tawag doon sa sa Tagalog? Pa-type na lang sa chat box. Yung matagtiki. Okay, pag natubuan, kailangan mo na ibabad mga 3 minutes.
tapos banlawan, hindi talaga siya, mamamatay siya, hindi siya tutuloy na tutubo, hindi siya lalaki, hindi siya talaga mag-swell. So, syempre, believe in your upline, submit yourself, di ka tuturuan ng mali. Totoo yan. Wala naman kaming tinuturong mali sa mga downlines namin. Lalong-lalo na yung mga downlines namin, mahal namin yan. So, syempre, iba-iba naman ang klase ng upline. Wag na kayong magtanong partner so bakit si ganito, ganito. Iba't iba po ang klase ng mga uplines kasi hindi po pare-pareho ang tao. Okay? So, syempre ako sa mga downlines ko, lahat naman ginagawa ko yung pinakatodo ko para sa kanila. Ganyan ko po kamahal ang mga downlines ko, lahat po. So, syempre, etong dalawang rules na kailangan nating i-follow, follow your upline. So, second, if you think your upline is strong, go back to rule number 1. So, yung yes upline attitude, very important yan. Yun yung pinakasusi talaga. Hindi lang yung in a words, hindi lang sa words na mag-yes upline ka, but through action. Kasi action speaks louder than words. Nag-yes upline ka nga, pag sinabi ni upline, mag-training ka, tapos nag-yes upline ka sa reply, tapos ano ka pala, nagpa-present ka sa client mo, may kinikater ka, hindi ka pumasok sa mga special training. So, very important talaga yun. Yes upline. Siyempre, fourth, believe in your downline. Maniwala ka kasi, una, ikaw ang sponsor niyan. Maniwala ka sa potential niya na kaya niya. Kaya ako talaga super believe talaga ako sa mga downlines under sa organization ko. Super believe. Grabe ako ka-believe sa mga downline ko. 100% talaga. Naniniwala talaga ako na marami under sa organization ko ang magkakaresulta. Sobrang dami. Kasi ma-potential din talaga ang mga downlines. Kaya always believe in yourself, ha? Na kayang-kaya mo yan. Kasi kung ako high school graduate, lagi mong isipin, naku, si Ma'am Dayday nga, si Ma'am Glycel nga, high school graduate lang nagawa niya. Naging successful siya, nakapagpundar, bahay, lupa, sasakyan. Paano pa kaya ako? Okay? So, kaya ko rin to. Kaya ako naniniwala ako sa mga downlines ko kasi walang malupit na downline kung walang malupit na upline. Kaya thank you so much sa mga downlines. So, narinig ko yan palagi kay Ma'am Ivy Joy Tolero, di ba? Maniwala ka. Kasi una, ikaw talaga ang sponsor niyan. Kung gaano kalupit ang downline mo, syempre sobrang lupit ng upline yan kasi kinopya ka eh. Copy-paste business, kinopya ka ng downline mo. Second is crossline. Believe in your crossline. Panglima, may alam sila na wala sa grupo mo. Maraming ganun, partners. Marami. Sobrang dami nating crossline. So, baka ikaw hindi mo pa alam kung ano yung crossline. Halimbawa, kung upline mo ako, tapos downline kita sa left, ang crossline mo naman is yung sa kabila upline mo. So, yun na sa right ng upline mo. At kung sino yung mga nasa kabila pa ng upline mo. Basta lahat ng ka-crossline mo, yung downline mo is down your line. Yung crossline mo, lahat ng hindi mo kalinya. Yan yung crossline na tinatawag. Okay? So, marami. Even sila Ma'am Risa Tiblane, under kay Ma'am Chini, di ba? Pwede ka magpa-assist. So, dati, nagpapa-assist ako nakatry din ako magpa-assist sa crossline dati. Nakatry din kay Ma'am Risa. So, marami tayong mga crosslines. Pwede tayong magpatingin ng tulong doon. At saka, pwede natin gamit ang crossline for edification. Lalong-lalo yung mga crossline natin na nagka-resulta, nagkasasakyan, nagkapagpundar, nagkaroon, naging top earner, nakapag-travel, local, international. Pwede natin silang gamitin as edification. Siyempre, number 6, you must believe always in yourself. Always believe in yourself. You. Maniwala ka na yayaman ka. Kasi kung hindi ka maniniwala talaga, hindi talaga yung mangyayari. Maniwala ka na yayaman ka. Believe ka sa sarili mo. Sino pa bang maniniwala sa'yo? Dapat number 1, ikaw. So, bawat isa sa atin, yun yung sinasabi ko, may potential. Kaya ilabas mo lang yung potential mo or unleash your potentials. Kasi bawat isa sa atin may potential talaga. So, 7, God. Believe in God. Ako talaga, I always believe in God. I always believe in the power of prayer. Kasi, pag pinagdasal mo ito, na mabibigyan ka ng opportunity, na magbagong buhay mo, ibinigay na sa'yo, gawin mo na lang. So, eto na, binigay na sa atin. Nandito na tayo sa right opportunity, na sa right vehicle na tayo.
Kailangan lang natin gawin. Okay? Nakukuha ba, partners? Are you learning? So, syempre, next is commitment. So, syempre sa commitment, very important din. Commitment starts when convenience stops. Ano ba yun, Ma'am Glycel? So, yung commitment natin, may 3 level tayo ng commitment na tinatawag. So, first is, I will try. I will try. Ita-try ko lang. Ano yun? Parang option lang. Parang ganon. So, second is, I will do my best. What if your best wasn't good enough? Iba ang kriteria ng best. So, syempre, ano ba dapat ang commitment na meron tayo? Ito yung commitment na dapat meron tayo. Yung pangatlo, whatever it takes. 100% talaga yan. PKP, patay kung patay. Hindi literal na patay kung patay, ha? PKP, patay kung patay, whatever it takes. Kasi ako, baka mamaya kung ikaw matagal na, baka hanggang ngayon hindi mo pa alam kung ano ba talaga yung PKP, patay kung patay. Drop everything. Pag sinabi ni Upline, kahit ako dati, hindi ko naiintindihan, nakikitaan niya daw ako ng commitment. Wala talaga kaming pera halos. Tapos si tatay, pinapautang ko pa yan para may pamasahe ko papunta ng Polomolok. So, syempre, PKP, talagang hanap ng paraan para lang makapagpunta, makababa, makatraining. Kasi kung ganyan ang commitment mo, talagang maniwala ka. Ibibigay sa'yo ang right timing na para sa'yo na magkaresulta ka. Lalong-lalo na consistent mong ginagawa. At kahit nahihirapan ka man, kahit ang dami-dami mo ng pinagdadaanan, pero tumutuloy ka. Pag pinatawag ka ni Upline, hindi nakikita ni Upline, minsan down na down ka, pero deep inside, down na down ka sa labas, nakikita ng downline mo, power na power ka. Hindi nila alam, marami ka rin pinagdadaanan. Kaya normal yan. Kaya do whatever it takes, yung commitment na sinasabi, pangarap ang kinukuha natin. Kung yung mga nag-abroad nga na walang kasiguraduhan, basta para sa pangarap, pumupunta doon, di alam ang pupuntahan, di ba? Yung mga nag-abroad nga ang sobrang laki ng risk na talagang pupunta ng ibang bansa. Hindi alam kung mabuti ba yung magiging amo, o sadista ba, mananakit ba, mangkukulong ba, ano ba. Marami, di ba? Marami naging amo sa mga OFW na pinaplansya, pinapalo, di ba? Pinapaso, mga ganon. Kaya, whatever it takes talaga. Talagang meron na naman ako na-remember, isa sa OFW under kay Ma'am Eds. Talagang grabe. Kahit nung umuwi ako, talagang yung utak ko, talagang lumulutang talaga sa kakaisip na grabe yung pinagdaanan niya. Pero do whatever it takes, grabe yung commitment. Kaya alam ko, ma'am, nararamdaman ko sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay, alam ko lahat-lahat yan, kaya mo yung lampasan. Kung ikaw ngayon nakikinig, alam ko lahat na nandito may mga pinagdadaanan sa buhay, mas plano natin ito, do. At kung ano man yung problema na pinagdadaanan mo ngayon, lahat-lahat yan, may solusyon yan. At malalampasan mo yan, maniwala ka. Okay? So, marami yung FW na gano'n, na na-experience yan. So, syempre, next is discouragement. Normal na ma-discourage. So, syempre, ako din, normal talaga na ma-discourage ka kasi bago ka pa lang. Lalo na sa mga bago. Marami bang bago na nandito? Normal ang emotional ka pa. Okay? So, kung emotional ka, baka nagtataka ka, bakit yung mga nagsasalita, ba ngayon yung speaker, ba ngayon hindi ba yan emotional? Control your emotion. Kasi ito tinuro din sa amin, lahat-lahat dito, applicable siya in real life situation. Kinokontrol din namin yung emotion namin. Normal talaga ang ma-discourage. Hindi pa man ako, sa totoo lang, hindi pa ako nag-unified. Ang dami nang nag-discourage sa akin. Hindi lang parents ko, pati asawa ko, dati ayaw na ayaw niya talaga sa business. Tapos palagi niya akong dine-discourage. Na-experience ko kaya pinalayas na rin ako ng asawa ko for how many times. Tapos yung pinukpok niya ako ng bag sa ulo, may laman pa ng lata ng gatas na buna, nandun pa yung mga downlines ko. Nagre-rebalida kami, napahiya ako. Pero bakit ako tumuloy?
Ito yung pinag-usapan natin eh. Dahil sa deepest why ko. Kasi kung hindi ako tumuloy, hindi nyo ako makikita ngayon. At wala akong resulta at walang top earner na Grisel Duliano dito sa negosyo. So, palaging tinuturo sa atin ni Upline Angie, even Upline Ronilyn, lahat ng mga uplines, maging Batman. Anong Batman? Ang meaning niyan, batot, manhid. At Superman. Ano yan? Supermanhid. Kailangan talaga control your emotion. Minsan, may mga panahon, sobrang inis ka na talaga sa client mo. Minsan, para nangungutya pa, nang iinis pa, tapos iniinsulto ka pa, hingi ng lahat na, 'di ba? Baka naka-experience ka, ang dami inquiries sa'yo, nag-inquire sa'yo ng ticket, pero sa iba, nagpa-book. Pero, always control your emotion. Hindi pwede na magpadala tayo sa emosyon natin. Pag galit tayo, wag mag-chat or wag mag-reply kasi pag nakabitiw tayo ng hindi magandang salita, hindi na natin yan mababawi. Sabi nga ni Sir Bonnie, katulad yan. Oh, kung meron kang papel dyan sa harapan mo ngayon, 'di ba? Flat yan, sobrang malinis. Pag ano yan, kinrumpled mo yan, pag ikumot-kumot mo yan, syempre, pag ano mo ulit, pag ano tawag din, paglatag mo ulit, syempre hindi na siya bumalik sa kung gaano siya kakinis at saka ka-flat na katulad nung hindi mo pa siya na crumpled. So katulad din yan ng emotion ng tao. Kapag nakapagbitaw na tayo ng salita, hindi na natin yan mabawi. Kaya, never decide, never speak, never chat, or never reply kapag galit tayo or masama yung loob natin or hindi stable yung emotion natin. Kailangan talaga maging stable mo na yung emotion. Kailangan kumalma muna, mag-relax muna. Inhale, exhale, hanggang sa kumalma ka. Okay? So, lilipas din yan yung emotion na yan. Basta tayong importante, wala tayong nasaktan, wala tayong nabitawan na hindi magandang salita. Kasi yun nga sabi ni Sir Bonnie, the damage has been done kapag may nagawa na tayo, pag may nasabi na tayong hindi maganda. So, guys, partners, are you learning? So, second, maraming discouragement sa labas. Kung papayamanin ka nila, makinig ka sa kanila. Normal yan, oh. Katulad yan, kung kapitbahay mo, kamag-anak mo, nanay mo, tatay mo, pag dinidiscuss, ano ba klaseng business yan? Araw-araw ka nag-attend ng mga training. Naku, ang gastos naman yan, lipstick ka ng lipstick, ang ganda-ganda mo, sa online ka, tapos ikaw pa yung speaker, ganun, dami-dami nilang sinasabi, dinidiscourage ka nila. Makinig ka sa kanila kung payayamanin ka nila. Pero kung hindi, tumuloy ka. Kasi kahit hindi ka mag-business, kasi ang business natin business of discouragement and rejection. Kasi kahit hindi ka pa mag-unified, hindi ka pa mag-wealthy, hindi ka pa mag-entry pub or mag-payment center, kahit hindi ka pa mag-business na katulad ng negosyo natin, marami na talagang nagde-discourage sa atin. Alam niyo yung reality, crab mentality ng mga Pinoy, yung iba takot malamangan, yung iba takot masapawan, 'di ba? Yung iba ayaw naman maging mag-asenso ka, ayaw umasenso ka. Yung iba gusto lang sila lang yung okay ang buhay, 'di ba? But always remember, walang ibang kukuha ng success natin kundi tayo pa rin. Okay? So syempre next, pamilya mo dinediscourage ka. Kung ikaw ngayon bago, okay lang yan kasi nag-aalala yan sila sa'yo. Ito ha, totoo yan. Kung ang pamilya mo discourage ka ngayon, okay lang yan kasi nag-aalala sila sa'yo. Pero ikaw ang nakakita. Lagi mo tong tatandaan. Ikaw ang nakakita. Gawin mo para naman ito sa kanila. Kasi hindi natin gagawin ang business para sa pansarili lang na intensyon na maging successful tayo, kundi para din sa deepest why o sa mahal natin sa buhay. Okay? So, fourth, dapat din involve mo sila, lalong-lalo na yung family.
So, this is a family business. Kung ayaw sumama, bilisan mong magkaresulta. Baka ikaw dito nakikinig ka ngayon. Ayaw nila sumama, ayaw nila sa business mo, iniiwasan ka, kaibigan mo, kamag-anak mo, pinsan mo, nanay mo, tatay mo, naiinis sa'yo kasi araw-araw, uma-attend ka sa training, araw-araw, pero sasabihin, hindi ka naman kumikita dyan. Sasabihin sa'yo, naku, wala ka namang income dyan. Baka dinediscourage ka nila ng ganon. Huwag kang mag-alala. Kung na-experience mo yan, marami na tayo. But, ang pinagkaiba lang doon, tumuloy ako. Okay? Tumuloy ako at talagang tinodo ko din para sa kanila kasi to. Hindi ko to ginawa para sa sarili ko lang. So, nung nagka-resulta ako, sino yung nag-benefit? Hindi lang ako. Nakasakay sa kotse ko, parents ko, nakapagpatayo ng magandang bahay para sa parents ko. Hindi sila nauulanan, hindi sila naiinitan, komportabling bahay. Naibigay ko din yung magandang buhay sa kanila. Nakapag-travel din sila. Kahit papano, eto na dahil sa business, talagang nabigay ko din yung pangarap ng tatay ko na makapag-travel sa Baguio. Hindi lang sa Baguio, darating din yung time, marami pang travel sis kasama ko sila. Basta, baka ikaw ngayon nag-i-imagine ka na, naku, nakakagigil talaga, mag-imagine ka dyan. Kasi nagsimula din ako sa visioning, binivision ko yan. Gusto ko makapag-travel dati, nag-aarkila kami ng dump truck papunta sa, sa Jansan. Kahit hindi white sand, okay na kami yung brown. Tapos kahit pag, di ba yung damit mo puti, pag alis mo sa dagat, brown na rin yung damit mo na puti. Di ba? Okay na kami dun. Tag 10 pesos yung entrance, magkano yun. Basta makapaligo kami sa dagat. Di ba, dump truck yung naarkilahan. Tapos buong pamilya mag-chip-in, mga tiyahin, lahat. Pero na-try ko talaga nung kumita din ako. Kasi consistent akong kumikita ng 6 digit in a month. Na-try ko ding ma-travel sila sa Glan Sarangani province. But thank you so much kay Ma'am Evelyn Domaran kasi napa-experience ko yung white sand, nag-overnight kami, nag-island hopping kami, buong pamilya. 23 kami lahat. Katas po yun ng income ko dito sa Unified. So super proud, ang super grateful ako kasi hindi ko yan maranasan makapag-travel local international, hindi ko rin maranasan yung matreat yung family ko, makakain ng masarap na pagkain. Kasi dati talagang ini-imagine ko na paano ko sila matreat sa Jollibee, hindi ko naman kaya, hindi ko ma-afford. Laging sabi pa nga ng tatay ko, nung first time ko silang tinreat sa Jollibee, alam niyo sabi niya, umuwi na lang tayo, bumili ka na lang ng 2 lechon manok. Doon na lang tayo sa bahay, mahal man yan dyan sa Jollibee. Mga mayayaman mo yung kumakain dyan. Alam niyo yung sobrang nakakalungkot kasi poor mindset talaga, yung talagang grabe yung mindset niya na, naku, hindi natin afford yan. Umalis na tayo dito sa motor, naka-chinelas lang siya, tapos ay, grabe. Basta, pero dahil sa business na pa-experience ko sa kanila, yung buhay na komportable, na masarap mag-enjoy, yung talagang, na-try ko din yung mag-grocery na talagang, kumastos ako ng mga 15,000 groceries lang yan sa bahay. Para sa parents ko, nabilan ko sila ng gatas na mamahalin para sa kanila. So, talagang na-stroke ang nanay ko. 'Di ba? Kahit discourage ako nila noon, pero lagi kong tinitingnan ang sarili ko. Ako yung susi para makuha yung pangarap ng family ko. So, ibig sabihin, bawat isa sa atin dito, tayo ang susi. Kasi hindi naman yung crossline, upline, at saka downline yung kukuha para sa pangarap natin, tama? It's always you. Tayo. Walang iba, kundi tayo. Okay? So, next is excitement. So, always be excited. Kasi may opportunity na kumita ka ng million in a month. So, talagang ako, honestly speaking, hindi ko pa kinita ang million in a month, but 6 digit in a month na experience ko na. Pero ang million, kinita ko na. So, magsi 6 million na ang pwede kong incomein sa isang account ko pa lang. Kaya, thank you so much. Thank you very much sa opportunity na meron tayo. Kasi, akala ko talaga, grabe na, 'di ba? Kasi kapag every time na chine-check ko yung income ko sa network, grabe, naabot ko na pala yung income na ganito. Grabe talaga. Grabe talaga. Basta, grabe talaga, nakakagigil. So, always be excited kasi may opportunity na pwede tayong kumita ng million sa isang buwan. Kapag nag-e-invite ka or nagpe-present ka sa client, dapat excited lang palagi. Excited ka ba?
Type yes kung excited ka. Every time na may tinanong, hello, ma'am, sir, good morning. Ma'am, pag-follow up sa client, ma'am, kamusta? Umuulan dito. Umuulan din ba dyan? O, ganyan ako mag-follow up. Hi, ma'am, good morning. O, diba? Pag ganyan ang energy mo, yung client mo, mahahawaan mo. Kasi kapag, sige, tawag ka sa hello, ma'am, good morning, ma'am. Diba? Yung client mo, hello, sino to? Pero kapag ikaw, grabe yung excitement mo, yung energy mo, talagang magre-reflect sa client mo, pati yung client mo, talagang nanggigigil din yun sila, excited din sila. So, excited ka lagi kapag nakapag-transact ka. Halimbawa lang, kung may mga transactions ka sa online, ay naku, ako talaga excited ako. Kaya dati, nung nagtatransact ako, nagbabayad ako ng bills. Na-try ko yan sa Polomolok pa kami dati, nagbabayad ako ng bills. Talagang grabe talaga ang business. Kasi akala ko mapuputol ako, Diyos ko, Lord, resibo nang dahil sa business. Pero kinakabahan din ako, baka mamaya bigla lang tayong puputulan ng kuryente. Pero totoo talaga, di ba? As in. Kaya i-try nyo talaga, partners, yung kayo talaga mismo mag-transact, lalo na magbayad ng tubig, kuryente. So, na moment na dapat nagtatawag sa prospect, na post sa Facebook, always be excited. Sasabihin ng client mo. Kaya eto ha, bawal mag-post ng negative sa Facebook. Facebook, YouTube, lahat ng mga social media platforms, bawal mag-post ka ng negative. Bakit? Maaapektuhan ang business natin yan. Okay? Paano maaapektuhan? Pag nag-post ka ng negative na may kaaway ka, nag-post ka ng, naku, ikaw, may kaaway ka doon, nag-post ka ng negative, tapos minura-mura mo siya sa posting mo, tapos wala ka namang minention, sabihin ng mga kakilala mo, yung mga nag-stalk sa'yo, yung mga followers mo, magpa-franchise na sana. Nako, hindi nila ako mag-franchise, lugi na ata to, may kaaway pa. So, always be positive, even sa mga postings natin. Always be excited. 'Di ba kapag nagpo-post tayo, pwede nating lagyan ng ng mga emojis at saka emotions, yung emotion natin. Excited, feeling love, feeling blessed, nakita niyo 'yon? So, pwede nating lagyan ng ganun. And next is focus. Finish until you succeed. So, yan yung meaning ng focus. So, finish until you succeed. Focus sa goal, focus sa pangarap. Lahat na ba nandito nakapag-goal setting na? Okay? Type 1 sa nakapag-goal set na with your upline. So, always focus sa pangarap mo. Gaano ka ba talaga ka-committed sa pangarap mo? 'Di ba yung camera? Kapag naka-focus yan sa'yo, ikaw lang talaga yung makaka-capture niyan. Wala nang iba, ikaw lang talaga. Katulad nung nasa kabayo, 'di ba may nakalagay na parang tawag doon? Para hindi na siya madede-focus tawag doon eh. Yung may nilalagay sa mukha ng kabayo para dire-diretso lang. Tuloy-tuloy lang sa destinasyon niya. So, syempre, dapat isang company lang sa negosyo. Walang tumama sa maraming kumpanya. Huwag ka nang tumingin sa ibang company. So, pare-pareho lang talaga yan. Kasi ako talaga nakafocus din ako. And next is goal. Goal. Anong goal? Dapat smart, specific, measurable, attainable, realistic, at saka time-bounded. So, dream big, set goals, and take action. Nandyan yung dream boards natin, nandyan yung pangarap natin nakalagay na nakikita natin palagi sa dapat doon sa ilagay natin sa part ng bahay natin na nakikita natin palagi. And then, set goals. Nakakapag-goal set na, first day of the month pa lang, na goal setting na, magkano yung goal ko, close monitoring, take action. Paano mag-take action doon? Kailangan more Rita. Paano tayo magkakaroon ng income kung wala tayong niririta or wala tayong sinishare ng business? So, dapat more Rita. Paano magkaroon ng Rita? Through online. So, kaya kung bakit sinuggest ni Ap Angie, kasi very effective at talagang hindi naman namin ipupush na mga core yung pagra-run ng ads kung hindi talaga siya effective. Kasi sa totoo lang, grabe, ilang days pa lang, 'di ba Ma'am Josephine, ang grupo ng Takorong Isulan, ilang days pa lang, ang dami ng inquiries, 35 inquiries. Ilang days pa lang. At saka, ang good news, may nag-franchise kanina, 'di ba?
So, grabe, totoo talaga. Kaya, kailangan talaga application, yung take action, application yan. So, nag-dream ka ng malaki, nag-goal setting, nag-planning, at nag-take action or in-apply ang tinuro ng mga uplines or ng mentor. Diba? Hindi naman po pwede masayang yung effort ni upline Angie. Hindi kasi ito na yung sinasabi ko kay upline palagi. Sabi ko upline. Hindi ko na iniisip yung sarili ko para na sa mga downlines ko. Hindi pwedeng ako lang yung magka-resulta. Dapat kasama ko sila. So, yun yung nakita ko, upline. Dapat application talaga. In-apply talaga namin kasi nakita ko yung puyat ni upline Angie. Paano niya inaral. Tapos, tinuro sa amin lahat-lahat. Tapos, hindi pa namin i-apply. Diyos ko, nakakahiya. Nakakahiya, kaulaw ba? So, kaya kung bakit mas ginawa namin at tinodo ang business. So, dapat VIDA. Visualize, internalize, decide, and take action. Kailangan talaga application talaga. Kasi sayang naman lahat ng tinuro kung hindi natin i-apply. Okay, set your short-term goal. Magkano ba yung short-term goal mo? Ano ba yung short-term goal mo? Sa katulad sa akin, 2 months. Sabi ko, within this month, ang goal ko, di ba, magkano yung ang short-term goal natin, yung 10K program? So, yun yung pinaka-short-term goal natin, lalong-lalo na sa mga bago. 10K program. So, 10,000 ang goal natin. Ang long-term goal naman natin, habang tumatagal, lumalaki din yung goal natin. Siyempre, kailangan talaga, step by step talaga, paakyat talaga, hindi pwedeng pababa, paakyat talaga yan. Palaki ng palaki hanggang sa long-term goal. And next is, walang naging successful ng walang goal. Sino ba dito ang walang goal? Katulad yan ng basketball, kung wala tayong goal, syempre, wala din patutunguhan. Lahat-lahat ng mga sakripisyo, pagod, puyat natin. Okay? So, compute your goal income. Kailangan talaga i-compute natin yung goal income natin. So, syempre, this is the last na, how long will you let your job keep you from having this time freedom? So, alam ko maraming mga OFWs, empleyado na nandito sa link. Kaya, hindi pwedeng tumanda tayo sa pagiging empleyado. Kasi I know, marami ang nandito, kahit empleyado ka ngayon, nag-iisip ka rin ng anong business ang pwede sa akin. Anong business pang maganda ngayong 2024? Kaya kung bakit ginrab mong opportunity na to, kasi alam ko mahirap ang may amo, na-try ko ring maging katulong, mahirap ang may amo, utos dito, utos doon, at normal yan kasi amo sila. Libre pa ang pagalitan tayo, minsan masasakit na salita, pero kailangan nating lunukin kasi sinasahuran tayo, binibili yung oras natin. Tapos sila yumayaman ng yumayaman. Tayo yung nagtatrabaho para sa pagyaman nila. So, being rich is having money, being wealthy is having time. Kaya very important ang oras kasi kahit gaano ka pa kayaman sa buong mundo, kung wala kang time freedom, nako, yan yung pinakamahirap. Okay? So, kailangan talaga may time freedom tayo. Kasi yun nga sabi na hindi na natin pwedeng ibalik yung oras. Gusto pa natin, kailan pa ba tayo mag-i-enjoy? Kung magsi-60 na, kung may osteoporosis na tayo, ano na, yung hindi na natin kaya, yung arthritis na tayo, baka nga ngayon, isa ka din sa nakaka-experience, baka hindi ka pa 40, pero may, ka na, arthritis. Wala akong pinapatamaan, no? Pero I know, kasi kahit ako, 31-year-old, ang dami ko rin dinadamdam sa katawan. Kaya normal lang yan. Hindi na siya nagsistart at 40s, nagsistart na siya at 30s. Okay? So, i-enjoy natin yung buhay natin habang bata pa tayo. You don't build a business, you build people. And then people build the business. Kaya ako talaga, hindi lang talaga ako nandito nang dahil sa income lang. Kasi ang income, isang daanan lang yan. Nandito din ako para maging part din ako ng success ng mga taong nagtiwala at kumakapit hanggang ngayon. So, syempre, coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. Kaya teamwork makes the dream work. And thank you so much, everyone. Magbalik yung harapan. Sino yung naka-mute? Ay, naka-unmute.
So, okay. Si Sir Mabini ang nakita ko agad. Hello, Sir Mabini. Para kain ko lang nakita si Sir Mabini ulit, ah. Okay. Hello, Sir Crispin. Grabe, di ba? Mga engineer na yun sunod. Pero grabe, nandito pa rin, nag-a-attend pa rin sa training. So, sa lahat na nandito, are you learning partners? Marami bang natutunan? Nakapag-take down notes ba? Tahimik na lang tayo sa Sir. O, totoo yan, partners. Kaya i-enjoy natin yung buhay natin. Kailan pa tayo mag-i-enjoy? Hello, Okay. na-apply. Hello, Ma'am Jenny Lynn. Kung hindi na tayo makalakad, kay arthritis na. Nako. Pao. si Ma'am dahil tuban ba may. Pero dili good sila sa tinuod lang. Pero application partners sa kasi sa totoo lang isa ako sa mga saksi. Kasama ko palagi si App Angie nung inaaral niya yung paano yung landing page, lahat-lahat, yung chatbot, inaaral niya yun. Hindi ko alam paano. Paano niya na kahit